Isang buwan mula ngayon, habang nakaluhod si Marco sa harapan ng daan-daan, magsasaka ng Iloilo habang umiiyak at nagmamakaawa sa akin. Numiti lang ako ng malamig. Panurin niyang mawala ang lahat sa kanya habang nakaposes ang kanyang mga kamay at dinadala ng mga pulis. At kapag tinawag niya ang pangalan ko ng paulit-ulit sa gitna ng paghihirap, hindi ko na siya lilinggunin pa. Isang pirasong papel lang naman yan, Teresa. Huwag kang maging maramot sa sarili kong pamilya. Pirmahan mo na yan bago magdilim ang paningin ko sa'yo. Bumagsak ang bawat salita niya sa dibdib ko na parang mabigat na bakal. Tumigil ang mundo ko habang nakatayo ako sa lumang kusina ng aming bahay. Hawak ang mangkok ng mainit na sopas na ginawa ko para sa kanya. Naningkit ang aking mga mata. Nanginginig ang aking mga kamay. At halos hindi ako makahinga sa matinding sakit. 8 taon. 8 taon kong itinago ang tunay kong pagkatao bilang nag-iisang tagapagmana ng Reyes Sugar Estate sa Iloilo. Pinalabas kong wala akong ari-arian. Pinalabas kong isa lang akong simpleng babae na walang yaman. Dahil naniwala ako na ang pag-ibig ni Marco Santos ay mas mahalaga kaysa sa anumang milyones sa mundo. Nagtiis ako sa simpleng bahay kubo. Nagtinda ng kakanin sa palengke. At nagpakumbaba sa harap ng kanyang pamilya upang patunayan na tunay ang pagmamahal ko sa kanya. Ngunit sa harap ko ngayon, nakatayo ang lalaking inalayan ko ng aking buhay. Hawak ang lumang titulo ng lupang ipinamana sa akin ng aking ama. Ang lupang palihim niyang ibinebenta sa isang illegal na kasino kapalit ng milyon-milyong piso na pambayad sa kanyang utang sa sugal. Marco? Sabi ko, boses na nanginginig at halos ayaw lumabas sa aking lalamunan. Lupa yan ang pamilya ko. Yan na lang ang natitirang alala ng tatay ko para sa amin ni Mia. Bakit mo ibebenta nang hindi man lang nagtatanong sa akin? Tumingin siya sa akin ng may halong poot at pagmamalaki, walang nikatiting na hiya sa kanyang mga mata. Don't be stupid, Teresa! Sigaw niya habang itinutulak ang mesa dahilan upang mabasag ang mangkok ng sopa sa semento na lumika ng malakas na ingay at nagkalat ng pira-pirasong bubog sa aking paanan. Lupa lang yan. Walang pakinabang yan kundi damo at putik. Si Carla ang nakakita ng buyer. Siya ang gumagawa ng paraan para makaahon tayo sa hirap. Samantalang ikaw, wala kang ginawa kundi ang maging pambansang palamuti sa bahay na to. Carla Mendoza. Ang pangalang yon ay parang lason na sumaksak sa aking puso. Ang babaeng ipinapasok niya sa aming bahay bilang kanyang business partner. Ang babaeng palaging may dalang mamahaling bag habang ako ay nakatsinelas lang nagasgas. Bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang mahinang daing mula sa maliit na silid. Ang 7 taong gulang kong anak na si Mia ay nakahiga sa kama, basang-basa ng malamig na pawis at nanginginig sa matinding lagnat. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang kanyang noo at halos mapatalon ako sa init. 40 degree, pumapatak na ang malakas na ulan sa labas at ang tunog ng kulog ay nagpayanig sa aming lumang bubong na yero. Marco, pakiusap! Sabi ko habang lumuluhod sa tabi ng kama ni Mia, tumutulo ang mga luha sa aking pisingi. Saka na natin pag-usapan niyang lupa. May mataas na lagnat ang anak mo. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital sa bayan na yun din. Dalhin mo kami gamit ang kotse. Subalit bago pa makasagot si Marco, pumasok sa pintua ang kanyang nanay, si Doña Elena Santos. Dala niya ang kanyang payong at nakatitig sa akin ng may pait at pag-alipusta. O Diyos ko po! Bakit ka ba nag-iinarter yan, Inday? Sigaw ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng galit at pangmamaliit. Lagnat lang yan! Huwag mong ginagawang dahilan ng bata para pigilan ng anak ko sa negosyo niya. Walang utang na loob. Libre ka nang nakatira dito sa pamamahay ko. Tapos ikaw pa ang may kapal ng mukhang humadlang sa ikagaganda ng buhay ng pamilya namin? Mami Elena, maawa po kayo.
Pagmamakaawa ko habang nakatinggala sa kanya, ang mga kamay ko ay nakahawak sa kanyang lumang duster. Nanginginig na po si Mia. Pautangin niyo muna ako ng 2,000 piso para sa gamot at pamasahe. Babayaran ko po kapag nakatinda ako bukas. Kumuha si Doña Elena ng ilang pirasong bariya at basang papel na pera mula sa kanyang bag. Sa halip na iabot sa akin, inihagis niya iyon ng direkta sa may pintuan sa gitna ng putik na binuo ng malakas na ulan. Ayan! 50 piso! Yan lang ang nararapat sa'yo at sa anak mo. Lumayas ka sa harap ko at huwag kang magpapakita hanggat hindi mo pinipirmahan ang kasunduan sa lupa. Galit na, sabi ng matanda bago tinalikuran ako. Tumingin ako kay Marco. Umaasang may kaunting habag na natitira sa kanyang puso bilang ama. Ngunit kinuha lang niya ang kanyang jacket, tiningnan ako ng may jijiring mata at sinabi, "May meeting kami ni Carla sa hotel sa bayan. Huwag mo akong abalahin sa mga mababaw mong drama." Umalis siya ng walang lingon-lingon. Iniwan ang usok ng tambucho ng kanyang kotse na humalo sa amoy ng basa at malamig na lupa. Napatingin ako sa aking anak na patuloy na nagdedilyo sa lagnat. Panginoon ko, bakit? Ano ang ginawa kong kasalanan para ipagkait sa akin at sa anak ko ang kaanting katarungan? Bakit ang taong minahal ko ng buong puso ang siya pang magpapakain sa akin ng ganitong kababaan? Walang luha na lumabas sa aking mga mata pagkatapos noon. Napalitan ng malamig na bato ang aking puso. Binuhat ko si Mia, ibinalot ko siya sa makapal na kumot at lumabas ako sa gitna ng hagupit ng bagyo. Lumuhod ako sa putikan sa labas ng pinto upang pulutin ang 50 pisong itinapon ng aking biyanan. Isa-isa kong pinulot ang mga basang barya habang ang ulan ay patuloy na gumuguhit sa aking muka. Naglakad ako ng 3 kilometro sa gitna ng kadiliman at malakas na ulan, hawak-hawak ang aking anak sa aking dibdib, patungo sa pinakamalapit na health center ng barangay. Bawat hakbang ng aking mga paa sa malamig na putik ay may kasamang panumpa. Bawat patak ng ulan sa aking muka ay nagpapatibay sa aking desisyon. Habang nakaupo ako sa munting bangko ng health center at binabantayan si Mia na nilalagyan ng dextrose, tumunog ang aking lumang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Isang larawan. Larawan ni Marco at Carla nakaupo sa loob ng isang mamahaling restaurant sa kilalang hotel sa Iloilo. Nagtatagay ng alak habang hawak ni Carla ang titulo ng aking pamilya. Ang caption sa ibaba ay nakasulat sa Ingles. "To new beginnings and endless wealth with my Darl." Nanginig ang buo kong katawan. Hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit na matagal kong ikinulong sa aking dibdib. Lumunok ako ng malalim. Tumingin ako sa aking anak na natutulog na ng mahimbing. Madaling araw na nang makabalik ako sa aming bahay. Tahimik ang buong paligid. Si Doña Elena ay nahihimbing sa kanyang kwarto at si Marco ay hindi pa rin umuwi. Pumasok ako sa aming silid. Lumuhod ako sa tabi ng kama at dahan-dahan kong inabot ang madilim na sulok sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy. Hinalukay ko ang isang lumang kahon na gawa sa bakal na may pulang kalawang. Kinuha ko ang maliit na susi na nakasabit sa aking leeg na nakatago sa ilalim ng aking damit. Ipinasyok ko ang susi at pinalikot ito. Sa loob ng kahon, nagniningning ang 2 bagay. Ang orihinal na legal na kasulatan ng Reyes Sugar Estate na nagpapatunay na ako ang nag-iisang may-ari ng lahat ng lupain, bahay, bakasyonan at pondo sa bangko ng aking pamilya, at ang isang gintong singsing na may tatak ng seal ng pamilya Reyes. Isinuwat ko ang gintong singsing sa aking daliri. Malamig ito sa aking balat, ngunit ang init na idinulot nito sa aking kaluluwa ay sapat na upang sunugin ang lahat ng dusa na ipinaranas nila sa akin. Pinunasan ko ang huling patak ng luha sa aking muka.
Tumingin ako sa salamin at hindi ko na nakita ang mahina tanga at nagtitiis na Teresa Santos. Ang nakatayo na ron ay si Teresa Reyes, ang may-ari ng buhay na wawasak sa kanilang lahat. Kinaumagahan, matapos humupa ang hagupit ng bagyo, ibinalot ko ang aking mga legal na dokumento at ang gintong singsing sa isang waterproof na plastic at palihim kong itinago ito sa loob ng aking kasuotan. Sa lumang kahon sa ilalim ng kama, nag-iwan ako ng mga pekeng kopya ng lumang resibo upang hindi nila mapansin ang pagkawala ng mga tunay na papel. Nang sumikat ang araw, pumasok si Marco sa bahay. Wala man lang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha para sa aming anak na halos mamatay sa lagnat kagabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa akin, puno ng pagdududa at pagmamadali. Mag-impake ka ng ilang damit, malamig na utos ni Marco habang nakatayo sa may pinto. Pupunta tayo sa Guimaras ngayong umaga. May kailangan tayong ayusin sa lupain doon kasamang pamilya ko. Tumingin ako sa kanya ng may malamlam at masunuring mga mata. Inikot ko ang aking daliri sa gitna ng aking palad upang kargahin ng galit at huwag magpakita ng kahit anong hinala. Sige, Marco. Mahinang tugon ko, ginagamit ang boses ng isang babaeng totally nawala na ng lakas na lumaban. Kung ano ang gusto mo, yon ang gagawin ko. Bahagyang nagulat si Marco sa bilis na laking pagsang-ayon. Ngunit mabilis ding pinalitan ng isang mapagmalaking ngiti ang kanyang mukha. Akala niya ay tuluyan na akong sumuko dahil sa nangyari kagabi. Iniwan namin si Mia sa pangangalaga ng aming kapitbahay na si Aling Nena, isang matandang babae na matagal ko nang pinagkakatiwalaan at binabayaran ng lihim mula sa aking sariling ipon. Sumakay kami sa aming lumang kotse. Ang daan patungo sa kabundukan ng Iloilo bago tumawid patungong Guimaras ay matarik, makipot at may napakaraming peligrosong kurba na nakaharap sa malalim na bangin. Habang nagmamaneho si Marco, patuloy ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga kasunduan sa pera habang ako ay nakatitig sa labas ng bintana. Ang hamog sa bundok ay mabigat at ang hangin ay malamig. Kapag nakarating tayo roon, gusto kong lagdaan mo ang mga papeles na ibibigay ni Mami. Sabi ni Marco habang mabilis na pinapatakbo ang kotse sa paikot-ikot na kalsada. Huwag ka nang magtanong ng marami, Teresa. Para rin ito sa hinaharap natin. Para sa hinaharap natin o para sa hinaharap niyo ni Carla? Tanong ko sa aking isip, ngunit nanatiling sarado ang aking bibig. Biglang nagbago ang ikot ng ligid. Sa isang matarik na pababa sa kurbada ng bundok, nakita kong biglang tumigas ang mukha ni Marco. Mabilis niyang itinapak ang kanyang paa sa preno, ngunit walang nangyari. Paulit-ulit niyang itinapak ang kanyang paa, ngunit ang pedal ay tuluyang bumagsak sa sahig ng kotse nang walang anumang kapit. Diyos ko po, ang preno! Sigaw ni Marco habang nagsisimulang mamawis ang kanyang noo. Nawala ng kontrol ang sasakyan. Ang manibela ay naging napakabigat sa kanyang mga kamay. Sa halip na kumurba sa kalsada, ang kotse ay dumiretso sa marupok na kahoy na bakod sa gilid ng bangin. Ang kasunod na sandali ay isang mabilis at nakalilitong bangungot. Ang buong mundo ay sumalsal sa aking paningin. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng sasakyan, ang pagkabasag ng mga salamin na tumalsik sa aming mga mukha, at ang napakalakas na pagtama ng bakal sa matitigas na bato sa ilalim ng bangin. Ang gubat ay tila umiikot ng paulit-ulit habang ang metal ng kotse ay nayuyupi na parang papel. Isang matinding hampas sa aking ulo ang huling naramdaman ko bago tuluyang lumubog sa kabuuang dilim ang aking diwa. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, ang amoy ng alcohol at disinfectant ang agad na sumalubong sa aking pang-amoy. Puti ang kisame. May tunog ng mga aparatong medikal sa aking tabi. Nakatali ang bandages sa aking ulo
at ang bawat bahagi ng aking katawan ay kumikirot sa sakit. Hindi ako agad gumalaw. Pinanatili kong kalahating nakapikit ang aking mga mata. Sa labas ng manipis na kortina ng aking kwarto sa ospital, narinig ko ang mahihinang boses ni na Doña Elena at Marco na nag-uusap. "Ano ang sinabi ng doktor, Marco?" Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa, ngunit walang pag-aalala para sa akin. May malakas na tama ang ulo niya sa salamin, Mami. Sagot ni Marco, habang may tunog ng paghinga ng malalim. Nagkaroon siya ng severe concussion. Sabi ng doktor, posibleng magkaroon siya ng memory loss o amnesia kapag nagising siya. Isang maikling katahimikan ang sumunod bago narinig ang malamig at makasala ng tawa ni Doña Elena. Diyos ko, Marco! Ito na ang pagkakataon natin! Bulong ng matanda. Kung pinalabas nating wala siyang naalala at hindi na niya kilala ang sarili niya, mas mabilis tayong makakakuha ng legal guardianship mula sa korte. Masasabi natin sa abogado na hindi na siya kakayanin pang magdesisyon sa ari-ariya ng pamilya Reyes. Tayo ang hahawak ng lahat. Sigurado ka ba, Mami? Tanong ni Marco. May kaunting pag-aalinlangan, ngunit mas nangingibabaw ang greed sa kanyang boses. Oh, huwag kang tanga! Palurin mo siya paggising niya. Kapag nakita nating naguguluhan siya, sakyan mo agad. Nakatago sa ilalim ng kumot, ang aking mga kamay ay dahan-dahang humigpit. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa aking puso. Gusto niyo ng babaeng walang naaalala? Gusto niyo ng isang tanga na madaling manipulahin? Ibibigay ko sa inyo ang pinakamagaling na pagtatanghal sa buong buhay ninyo. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata ng tuluyan habang naririnig ko ang paghawi ng kurtina. Pumasok si Marco kasama si Doña Elena. Ang kanilang mga mukha ay nakasuot ng kunwaring pag-aalala. Lumapit si Marco sa tabi ng aking kama. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay at nagtanong sa pinakamalambing na boses na kaya niyang gawin. "Teresa? Honey? Gising ka na pala? Kamusta ang pakiramdam mo? Naaalala mo ba ako? Ako to, ang asawa mo." Tinitigan ko siya. Inalis ko ang lahat ng talino, galit at emosyon sa aking mga mata. Pinalitan ko ito ng isang blangko, confused, at ngayong tingin ng isang taong tulu yang nawalan ng bait. Dahan-dahan kong inihawi ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak na parang natatakot ako sa isang taong hindi ko kilala. "Asawa?" Mahinang tanong ko habang ang aking boses ay parang sa isang maliit na bata. Tumingin ako sa kanya, pabalik-balik kay Doña Elena, bago ako numumiti ng napakatamis ngunit napakangayong. "Sino ka? Ikaw ba? Ikaw ba ang kuya ko?" Mabilis na nagkatinginan si Marco at si Doña Elena. Ang kislap ng tagumpay at matinding kagalakan sa kanilang mga mata ay hindi maikakaila. Akala nila ay nanalo na sila. Numumiti ako ng mas lapad habang nakatitig sa kanila. 2 araw matapos kaming lumabas sa ospital, idinirekta agad kami ni Marco sa isang biyatlap na trangtray sa gitna ng kagubatan ng Guimaras. Ang luma at malaking bahay kahoy na iyon ay napapalibutan ng mataas na bakod na kawayan at makakapal na puno ng mangga. Walang signal ng telpo, walang kapitbahay sa malapit, at ang tanging daan pabalik sa dungkaan ng barko ay isang makipot na daang putik na mahirap daanan kapag umuulan. Dinala rin nila si Mia. Ang aking 7 taong gulang na anak ay nakatitig sa akin ng may takot at pagtataka habang nakikita niya akong kumikilos ng parang walang nalalaman. Bawat oras ay kailangan kong mag-ingat. Bawat kurap ng aking mata, bawat galaw ng aking labi ay kailangang magmukhang tulu, yang nawala ng alaala ang aking isip. "Inday! Lumapit ka rito!" Sigaw ni Doña Elena mula sa kusina. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Mabilis akong lumapit.
habang nakayuko ang aking ulo. Naglalakad ng mabagal at may bahagyang pag-aalinlangan sa bawat hakbang. Ibinuhos ni Doña Elena ang isang balde ng maruming tubig na may sabon sa pulang laryo ng sahig. Tinitigan niya ako ng may matinding pait sa kanyang mga mata. Kuskusin mo yan! Utos niya habang itinuturo ang basang sahig gamit ang kanyang ganonagay. Huwag kang tatayo riyan hanggat hindi kumikintab ang bawat sulok. Yan lang ang nararapat sa'yo ngayong wala ka ng pakinabang sa pamilyang to. Lumuhod ako sa malamig at basang sahig. Kinuha ko ang lumang bunot at nagsimula akong magkuskus. Ang aking mga palad ay nagkasugat-sugat, namumula at kumikirot sa matapang na sabon. Ngunit hindi ako huminto. Hindi ako umiyak. Sa halip, habang nakaluhod ako sa harap ng aking biyenan, nagsimula akong humui ng isang awiting pambata. Isang mahinang awit na parang walang anumang alalahanin sa mundo. Tingnan mo ang tangang yan. Bulong ni Doña Elena kay Marco na nakatayo sa may pinto habang umiinom ng kape. Tuluyan ang nabaliw. Mas madali para sa atin. Habang nakaluhod ako at nagkuskus ng sahig, pumasok sa malaking pintua si Carla Mendoza. Nakasuot siya ng mamahaling pulang damit at matataas na sapatos na gumagawa ng malalakas na tunog sa bawat paghakbang sa gintong sahig. Subalit ang huminto sa tibok ng aking puso ay ang bagay na nakasabit sa kanyang leeg. Ang gintong kwintas na may pendant na letrang R, ang natitirang pamana ng aking yumao na nanay na ibinigay sa akin bago siya mamatay. Ninakaw yon ni Marco mula sa aking lumang kahon at ibinigay sa kanyang yuntin. "Oh, Darl," sabi ni Carla habang nakatingin sa akin ng may pang-aasar. Hinawakan niya ang pendant ng kwintas at itinaas ito upang makita ko. "Tingnan mo ang daang hari ng Reyes Sugar Estate na yon. Mas bagay sa kanya ang maging katulong kaysa maging donya." Tumawa si Marco at inakbayan si Carla sa harap ko. Tumingin ako sa kanila. Pinalapad ko ang aking ngiti. Itinagirid ko ang aking ulo na parang isang batang walang nauunawaan at sinabi sa mahinang boses, "Maganda. Ang ganda ng laruan sa leeg mo, ate. Pwede ko bang hiramin?" Napahalahak si Carla sa matinding katuwaan. "Darl, naririnig mo ba siya? Tinawag niya akong ate. Talagang wala na siyang naaalala." Ngunit sa ilalim ng malaking mesang nara sa kainan, kapag gumagabi at natutulog na ang lahat, may iba akong ginagawa. Gamit ang isang matalim na piraso ng basag na salamin na lihim kong nakuha sa kusina, itinago ko ang aking sarili sa ilalim ng mesa. Sa ilalim ng makapal na kahoy, palihim kong inukit ang mga petsa, ang mga pangalan, at ang bawat ilegal na transaksyon na narinig ko sa kanila habang nakaluhod ako sa sahig. Bawat pagbisita ni Carla, bawat papeles na ipinapasok ni Marco, lahat ay nakatala sa ilalim ng mesang yon bilang matibay kong ebidensya. Sa ikalimang araw ng aming pagkakulong sa Guimaras, pumasok si Carla kasama ang isang pekeng notaryo publiko na binayaran nila. May dala silang makapal na nakatuping dokumento, ang opisyal na kasunduan ng pagbebenta at paglipat ng lahat ng karapatan sa lupain ng Reyes Sugar Estate. "Darl, hawakan mo ang braso niya," utos ni Carla habang inilalabas ang isang maliit na lalagyan ng pulang tinta. Lumapit si Marco at hinawakan ng mahigpit ang aking dalawang balikat. Hindi ako lumaban. Nanatili akong nakatitig sa hangin na may blangkong muka. Inabot ni Carla ang aking kanang kamay. Kinuha niya ang aking hinlalaki at matinding ipinukpok ito sa basang pulang tinta. Pagkatapos, gamit ang buo niyang lakas, ibinaon niya ang aking hinlalaki sa ibaba ng kasunduan upang mag-iwan ng isang malinaw at pulang marka. "Ay, yan!" reo ni Carla habang pinagmamasdan ang papel. "Atresado na ang lahat! Atin na ang lupain!"
Tiningnan ko ang aking hinlalaki. Ang pulang tinta ay kumalat sa aking balat, matingkad at basa sa ilalim ng ilaw. Muntik na akong mapangiti. Hindi nila alam na ayon sa batas ng Pilipinas, ang anumang thumb mark o pirma na nakuha mula sa isang taong opisyal na idineklara nilang walang kakayahang mag-isip o may amnesia, nang walang pahintulot ng legal na korte ay isang malaking krimen ng falsification of public documents at estafa. Murang-mura kong ibinigay sa kanila ang ebiden siyang magpapakulong sa kanila habang buhay. Mirkong mura at dingtyat ang tinta sa aking balat na parang kulay ng dugo at alam kong dumating na ang sandali upang ang kambay ay tuluyang maging buo. Nang gabing iyon, matapos lumipas ang malakas na hangin at ulan sa kabundukan ng Guimaras, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa Trangtray. Habang tulog na sina Marco at Doña Elena sa pangunahing silid ng bahay, narinig ko ang mahinang paglakad ng mga sapatos sa ibabaw ng lumang sahig na kahoy patungo sa silid kung saan kami nakahiga ni Mia sa isang simpleng banig. Iminulat ko ang aking mga mata sa kadiliman. Ang naglalakad ay si Rosa Santos, ang pinsan ni Marco. Dala ni Rosa ang isang maliit na basket na naglalaman ng mainit na sopas, ilang pirasong mansanas at 2 balot ng gamot para sa lagnat ni Mia. Sa mukha ni Rosa, nakasuot ang isang napakalalim na pag-aalala at mga luha na parang handang pumatak anumang sandali. Ate Teresa. Bulong ni Rosa habang mabilis na lumuluhod sa tabi ng aming banig. Hinawakan niya ang aking nanginginig na balikat at niyakap ako ng mahigpit. Diyos ko po, ano ang ginagawa nila sa inyo rito? Napakasama ni na Marco at Tita Elena. Paano nila nagawang itrato ka ng ganito pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo mo? Tinitigan ko si Rosa sa dilim. Ang kanyang boses ay pulo ng tamis at awa. Ngunit napansin ko ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga mata. Isag matalas at nagsusyuring tingin na naghahanap ng anumang senyales ng pagdududa sa aking mukha. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong yon. Yumuko ako, pinalabas kong natatakot ako, at nagtanong sa mahinang boses. Sino ka? Mabait ka ba? Huwag mo akong saktan. Ate Teresa, ako to si Rosa. Ang pinsan ni Marco na palaging nagtatanggol sa'yo. Sabi niya habang pinupunasan ang kanyang kunwaring luha. Huwag kang matakot sa akin. Nandito ako para tulungan kayo ni Mia. Hindi ko kayang tiisin na makita kayong naghihirap sa kamay ng mga walang pusong taong yan. Ngunit alam ko ang tunay na pagkatao ni Rosa. Matagal na siyang galit kay Marco dahil sa pagiging paborito nito sa pamilya Santos. At matagal na rin siyang nagnanais na makakuha ng parte sa ari-arian ng pamilya Reyes. Ang kanyang pagtulong sa akin ay hindi mula sa awa, kundi mula sa isang mas malalim na hangarin na gamitin ako laban kay Marco. Dinala ako ni Rosa sa may luma at madilim na silid sa gilid ng tsugar sa likod ng bahay upang mag-usap ng mas malayo sa silid ni Marco. Ate Teresa, bulong ni Rosa habang hinahawakan ang aking 2 kamay at itinataas ang kanyang boses sa isang seryosong tono. Subukan mong alalahanin. Isang beses lang, subukan mo. Nasaan ang orihinal na ditsyok ng tatay mo? Si Don Fernando Reyes? Sinabi niya ba bago siya mamatay kung nasaan ang tunay na kasulatan ng buong hasyenda at ng paggawaan ng asukal? Naningkit ang aking mga mata sa kadiliman. Ayan na, ang tunay niyang pakay. Pinalabas kong nahihirapan akong mag-isip. Hinawakan ko ang aking ulo, huminga ng malalim, at nanginginig ang boses na sumagot. Yung malaking papel na may tatak ng gintong bulaklak? Yung sinabi ni tatay bago siya mamatay? Oo, yan nga, Ate Teresa. Nasaan yon? Halos lumabas ang mga mata ni Rosa sa matinding pagmamadali at sabik. Inilagay yun ni tatay sa loob ng lumang vault sa bodega ng Reyes Sugar Estate sa Iloilo.
Bulong ko habang nakatitig sa kanya ng may ngayong at simpleng muka. Sinabi niya sa akin, ang taong may hawak ng kasulatang iyon at ng gintong rings ay ang siyang tunay na may-ari ng lahat ng pabrika. Nakita ko ang mabilis na kislap ng katakawan at pagtatagumpay sa mga mata ni Rosa. Akala niya ay nakuha na niya ang pinakamalaking lihim na wawasa kay Marco. Rinukot ni Rosa ang kanyang bulsa at inilabas ang isang mabigat at hoengi na susi ng gate sa likod ng trangtray. "Ate Teresa, mag-impake ka ng kaanting gamit niyo ni Mia," sabi ni Rosa sa isang mabilis at nanginginig na bulong. "Bukas ng gabi kapag tulog na sina Marco at Tita Elena, bubuksan ko ang gate. Ako mismo ang magliligtas sa inyo at magdadala sa inyo pabalik sa Iloilo. Magtiwala ka sa akin?" Kinuha ko ang bakal na susi mula sa kanyang kamay. Mumiti si Rosa sa dilim, isang ngiting punong-puno ng sarili niyang mga balak at panlilinlang. Ang malamig na susing bakal na hoengi sa aking palad ay nagdala ng matamis na lasa ng isang doytra na kalayaan, at alam kong ang susunod kong hakbang ang maglalagay sa kanilang lahat sa loob ng aking sariling bitag. Madaling araw, habang ang ulan ay patuloy na gumuguhit sa mga dahon ng mangga at ang buong trangtray ay nababalot sa kadiliman, lumakad ako ng walang ingay patungo sa pinto sa likod ng bahay. Karga-karga ko si Mia sa aking mga bisig. Ang aking 7 taong gulang na anak ay nakayakap ng mahigpit sa aking leeg. Kahit malamig ang hangin at nanginginig ang kanyang maliit na katawan, hindi siya umiyak ng kahit isang beses. "Mami!" bulong ni Mia sa aking taenga. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na hindi pangkaraniwan sa kanyang edad. "Hindi po ako iiyak. Sasama po ako sa inyo saan man tayo pumunta." Hinalikan ko ang kanyang no at mas itinago siya sa ilalim ng aking makapal na jacket. Sa may pintuan ng bakod, nakatayo si Rosa na may hawak na flashlight. Dahan-dahan niyang ipinasok ang hoengi na susi sa lumang trangka at bisusan ang mabigat na pinto ang kawayan. "Mabilis, Ate Teresa!" bulong ni Rosa habang hinahawakan ng aking braso at ginagabayan kami patungo sa kanyang kotse na nakatago sa ilalim ng malalaking puno sa tabi ng daang putik. Nang makasakay kami sa kotse, pinatatakbo agad ni Rosa ang sasakyan patungo sa dungkaan ng Jordan sa Guimaras. Ang plano niya ay hindi pa kami ididiretso sa pampublikong dungkaan, kundi dadalhin muna kami sa isang luma at abandonadong bahay kubo na pagmamay-ari ng kanyang pamilya sa tabi ng baybayin, habang hinihintay ang unang biyahe ng barko patungong Iloilo. Nang makarating kami sa lumang kubo, inilapag ko si Mia sa isang wooden sofa. "Ate Teresa, magpahinga muna kayo rito," sabi ni Rosa habang naglalagay ng kandila sa mesa. "Bibili lang ako ng tubig at pagkain sa sari-sari store sa labas. Iwan mo muna ang bag mo rito para hindi mabigat sa'yo." Tumango ako ng may simpleng ngiti. "Sige Rosa, salamat sa'yo." Lumabas si Rosa sa silid, ngunit sa halip na umalis kaagad, nakita ko sa pamamagitan ng maliit na biyak sa lumang pinto na dinala niya ang aking canvas bag sa kabilang mesa sa gilid ng beranda. Nakatayo ako sa dilim at pinanood ko siya. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kandila, mabilis at nagmamadaling binuksan ni Rosa ang zipper ng aking bag. Hinalukay niya ang aking mga damit hanggang sa mahanap niya ang isang lumang kulay tsokolatet na sobre, ang envelope na sinadya kong ilagay sa ibabaw ng aking mga gamit. Mabilis na binuksan ni Rosa ang sobre. Inilabas niya ang papel na ginawa ko, ang Peking Dichok ni Don Fernando Reyes. Sa liwanag ng kandila, nabasa ni Rosa ang mga salitang nakasulat sa lumang papel. Ang sinumang nagtataglay ng singsing ng Reyes Estate at ng kasulatang ito sa harap ng lupo ng kumpanya ang siyang may buong karapatan sa Reyes Sugar Mill. Nakita kong lumaki ang mga mata ni Rosa sa matinding gulat at katakawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib
Mabilis ang paghinga at agad na itinago ang peking dichok sa loob ng kanyang sariling jacket. Napangiti ako ng malamig sa dilim. Ang bitag ay gumagana ng ayon sa aking plano. Ang peking dichok na yon ay ang magtutulak kay Rosa na pumunta sa pampublikong pagtitipon at ilabas ang kasulatan sa harap ng lahat na magiging dahilan upang tuluyan siyang mahuli sa krimen ng falsification at estafa kasama si Marco. Habang busy si Rosa sa pagtatago ng papel at pag-aayos ng kanyang sarili, palihim akong lumabas ng kubo sa gitna ng gerger na ulan. Tumawid ako sa kabilang kalsada, patungo sa isang pampublikong tawagang, Telepo, no sa tabi ng closed sari-sari store. Inilabas ko ang ilang baryang, itinago ko sa aking bulsa. Ipinasok ko ang barya sa telpono at pinindot ko ang numero na kabisadong-kabisado ng aking isip. Ang numero ni Ate Gabriel Montemayor, ang pinakasiguron at pinakatiwalang abogado ng aking yumao na ama. Pagkatapos ng 3 tunog ng telpono, may nag-angat ng linya. Hello? Sino ito? Vang ang boses ng isang matandang lalaki sa kabilang linya. Ate Gabriel? Sabi ko. Ang boses ko ay wala ng bakas ng pagiging mahina o nawala ng alaala. Ito ang boses ng tunay na tagapagmana ng pamilya Reyes. Si Teresa ito. Isang malakas na paghinga ng malalim ang narinig ko sa kabilang linya. Senyora Teresa! Diyos ko po! Buhay kayo! Sigaw ni Ate Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagkagulat at emosyon. Sabi ni Marco ay nawawala kayo matapos ang aksidente sa bundok. Nag-alala kami ng husto. Nagsisinungaling si Marco, Ate Gabriel. Malamig na sagot ko. Nasa akin ang tunay na titulo at ang audit report ng kumpanya na nagpapatunay sa pagnanakaw ni na Marco, Carla at ng aking biyenan. Nakatago ang lahat ng patunay sa akin. Ano ang gusto ninyong gawin namin, senyora? Tanong ng abogado, ang kanyang tono ay agad na naging seryoso at buong pusong handang sumunod. Ihanda mo ang mga pulis ekonomiya, ang board of directors, at ang lupo ng mga magsasaka ng Iloilo sa susunod na 2 araw. Utos ko habang nakatitig sa ulan. Papanagutin natin ang lahat ng nagtaksil sa aking ama at sa pamilya Reyes. Nakahanda na ang lahat, Senyora Teresa. Sagot ni Ate Gabriel. Ang kanyang boses ay dutkwat at puno ng kapangyarihan. Hinihintay na lang namin ang hudyat mo para hulihin ang mga nagtaksil. Ang boses ni Gabriel na umalingaw-ngaw sa lumang telepo no ay jutkwat na parang isang kampana ng tagising sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakalipat kami sa Iloilo bago sumikat ang araw. Dinala kami ni Rosa sa isang maliit na bahay-upahan sa may tabi ng ilog. Mula sa bintana, natatanaw ko ang malalaking tangke ng Reyes Sugar Mill, ang pabrika ng asukal na binuo ng aking ama sa pamamagitan ng kanyang dugo, pawis at buong buhay na pagsisikap. Ate Teresa, sabi ni Rosa habang naglalagay ng kape sa mesa. Mag-aayos tayo ng isang malaking pagtitipon sa pabrika bukas. Imbitado ang lahat, ang mga board members, ang media, at sina Marco at Tita Elena. Lalabas ka sa harap ng lahat at ipapakita natin ang dichok ng tatay mo. Ako ang magtatanggol sa'yo. Tumingin ako sa kanya nang may matamis at ngiti ng isang walang alam na babae. Sige, Rosa. Ikaw ang bahala. Mahinang tugon ko. Ikaw lang ang mabait sa akin. Wala na akong ibang pinagkakatiwalaan, kundi ikaw. Ngunit habang pumasok si Rosa sa banyo upang maligo, dahan-dahan kong nilapitan ang kanyang bag na nakapatong sa silya. Gusto kong siguraduhin na hindi niya pakikialaman ang iba pang gamit ni Mia. Subalit sa loob ng maliit na bulsa ng kanyang jacket, may isang nakatuping papel na nalaglag sa sahig. Kinuha ko ang papel at binuksan ito. Isang resibo mula sa isang lihim na talyer ng sasakyan sa tabi ng ilog sa San Pedro, Iloilo.
2 araw bago nangyari ang aming aksidente sa kabundukan ng Guimaras. Nakatala sa resibo ang halagang 15,000 piso na ibinayad ni Rosa sa isang mekaniko. At sa ibaba ng resibo, may nakasulat na maikling bilin sa kamay. Siguraduhing hindi nakakapit ang preno kapag mabilis ang takbo ng sasakyan sa bundok. Tumigil ang tibok ng aking puso. Naningkit ang aking mga mata at huminto ang aking paghinga. Hindi aksidente ang nangyari sa amin sa kabundukan. Hindi pagkukulang ni Marco sa maintenance ng kotse ang dahilan kung bakit kami nahulog sa bangin. Si Rosa. Ang pinsan ni Marco na nagpapanggap na tagapagligtas ko. Siya ang nagbayad sa mekaniko upang putulin ang linya ng preno ng kotse. Gusto niya kaming mamatay na 2 ni Marco sa aksidenteng yon. Dahil kapag namatay kami ni Marco, si Mia na lang ang matitira. At bilang pinakamalapit na kamag-anak, si Rosa ang magiging legal na tagapang-alaga ng aking anak at mamamahala sa buong milyon-milyong negosyo ng pamilya Reyes. Nanginig ang buo kong katawan sa matinding gulat at puot. Ang babaeng ginawa kong kaibigan, ang babaeng niyakap ko sa dilim, ay isang cold-blooded na mamamatay tao na mas masahol pa kaysa kay Marco at Doña Elena. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis kong ibinalik ang resibo sa bulsa na kanyang jacket at muli akong umupo sa bangko, nakatitig sa bintana na parang walang anumang nangyari. Lumabas si Rosa habang nagpapatayo ng buhok. Mumiti siya sa akin. "May problema ba, Ate Teresa?" Tanong niya. Lumingon ako sa kanya. Ipinakita ko ang pinakamagandang ngiti na kaya kong gawin, habang sa loob ng aking dibdib ay may apoy na gustong sumunog sa kanya. "Wala, Rosa." Mahinang sagot ko. "Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na may pinsan si Marco na tulad mo." Naghapon ding yon, habang natutulog si Mia at busy si Rosa sa pagtawag sa mga board members, palihim akong lumabas ng bahay upahan. Naglakad ako patungo sa likod ng lumang simbahan ng Jaro kung saan naghihintay ang isang matandang lalaki, si Tatay Cardo, ang pinuno ng lupo ng mga magsasaka ng Reyes Sugar Estate. Ang matandang magsasaka na 8 taong pinagkaitan ni Marco ng tamang sahod at pinagtrabaho sa ilalim ng init ng araw ng walang awa. Inilabas ko ang isang makapal na sobre mula sa aking kasuotan. Inihain ko sa kanya ang mga tunay na kasulatan ng agrarian reform at ang mga kopya ng stock certificates ng kooperatiba na ginawa ng aking yumaon na ama para sa mga magsasaka. "Tatay Cardo?" sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay puno ng duthuat na lakas. "Bukas, sa paggawaan ng asukal, kukunin ninyo ang lahat ng karapatang ipinagkait sa inyo." Ang 2 kamay na matigas at gasgas ng matandang magsasaka ay nanginginig habang hawak ang mga papel at ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang mga pisingi habang nakatitig sa akin. "Señora Teresa," bulong ng matanda habang nagpupunas ng luha. "Buhay ang katarungan. Kasama mo ang buong unyon ng mga magsasaka bukas." Gabi bago ang araw ng pankwet, ang buong lungsod ng Iloilo ay nababalot sa isang tahimik na hamog. Ngunit sa loob ng isang mamahaling suite sa isang kilalang hotel, nagdiriwang sina Marco, Carla at Doña Elena. Nakatanggap sila ng opisyal na imbitasyon mula kay Rosa para sa Leche Union de San Reyes na gaganapin sa lumang pabrika ng asukal bukas ng umaga. Akala nila ay tagumpay na ang kanilang masamang balak. Akala nila ay tuluyan na akong nabaliw sa Guimaras at ang thumb mark ko sa mga peking kasulatan ay sapat na upang makuha nila ang buong milyon-milyong negosyo ng aking pamilya. Isang bote ng mamahaling sampan ang binuksan ni Marco. Nagbuhos siya sa 3 basong kristal. "Darl, I told you!" sabi ni Carla habang isinusukat ang isang mamahaling pulang damit sa harap ng malaking salamin. "Wala nang magagawa ang babaeng yon.
Bukas, kapag napirmahan na ng board ang paglipat ng shares, sa atin na ang buong Reyes Sugar Estate. Lumapit si Doña Elena sa salamin. Isang mamahaling terno na gawa sa seda ang nakasuot sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang isang pahiwatig ng lumang sugat sa kanyang balikat sa ilalim ng damit. Iyon ang sugat na nakuha niya 3 taon na ang nakalilipas. Nung siya ay isa pang simpleng katulong sa mansyon ng pamilya Reyes na inalipusta, pinalayas at itinapon sa kalsada ng walang kahit isang sentavo ng lumang pamilya Reyes. Tinitigan ni Doña Elena ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang matinding galit at paghihigante. Kailangan kong maging mayaman. Bulong ng matanda sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Kailangan kong hawakan ang buong Reyes Sugar Estate para walang sinumang makapagtatapon sa akin ulit. Hindi na ako babalik sa pagiging alipin kailanman. Ito ang dahilan ng kanyang labis na kabagsikan at katakawan. Ang matinding takot na muling maging mahirap at alipustain ang nagtulak sa kanya upang maging isang halimaw na walang awa sa sarili niyang manugang at apo. Samantala, sa aming maliit na bahay-upahan sa tabi ng ilog, tahimik at payapa ang buong paligid. Nakatira kami ni Mia sa isang simpleng silid. Nakaupo ako sa tabi ng kama habang dahan-dahan kong sinusuklay ang mahabang buhok ng aking anak. Si Mia ay nakatingin sa akin gamit ang kanyang malalaking mata na puno ng pagmamahal. "Mami?" Bulong ni Mia habang hinahawakan ang aking kamay. "Aalis na po ba tayo bukas? Natatakot po ako kina Papa at Lola Elena." Yumuko ako at hinalikan ang kanyang noo. Naramdaman ko ang init ng kanyang pisingi sa aking labi. "Huwag kang matakot, anak." Mahinang bulong ko sa kanyang tainga, boses na puno ng pagmamahal at ditkwat na lakas. "Bukas, matatapos na ang lahat ng luha at takot natin. Ibibigay ni Mami sa'yo ang isang payapang buhay na walang doytra at walang sakit." Bahagyang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Ate Gabriel Montemayor ang lumabas sa screen. "Senyora Teresa, nakahanda na ang pulis ekonomiya, ang mga auditor ng bangko at ang lupon ng mga magsasaka. Magkikita tayo sa pabrika sa ganap na 10:00 umaga." Iniligpit ko ang telepono at itinago ang tunay na kasulatan at ang gintong ring sa aking maliit na bag. Sa kabilang dako ng lungsod, itinaas ni Marco ang kanyang baso ng sampan, kasama sina Carla at Doña Elena. Nag-abot ang kanilang mga baso at naglabas ng isang malinaw at matunog na ingay sa gitna ng silid. "Isang tagay para sa Pamilya Santos!" Sigaw ni Marco habang tumatawa ng malakas. "Bukas, wala ng Teresa Reyes. Tayo na ang may-ari ng buong Iloilo." Ang kalansing ng mga basong kristal na nagtatama sa hangin ay umaalingaw-ngaw sa mansyon, nang hindi nila nalalamang ito na ang huling gabi ng kanilang kalayaan. 10 umaga ng sumunod na araw. Ang makasaysayang pabrika ng Reyes Sugar Mill sa Iloilo ay napuno ng tao. Sa malaking bulwagan, kung saan matatagpuan ang mga lumang makina ng asukal, nakahanay ang mga mesang pinalamutian ng mga puting tela para sa board of directors, mga kinatawan ng bangko, at mga mamamahayag ng lungsod ng Iloilo. Sa kabilang gilid ng bulwagan, nakatayo ang daan-daang magsasaka ng asukal na pinangungunahan ni Tatay Cardo. Nakasuot sila ng kanilang simpleng damit panggawa. Tahimik, nuit may matinding abang sa kanilang mga mata. Pumasok sina Doña Elena, Marco, Carla at Rosa na parang mga bagong hari at reyna ng Reyes Estate. Nakasuot si Doña Elena ng mamahaling terno habang hawak ang kanyang gintong gay, nakatinggala sa lahat at naglalakad ng may matinding pagmamalaki. Nakaupo si Carla sa unang hanay ng mga upuan
habang si Rosa naman ay nakatayo sa gilid, hawak ang kanyang jacket kung saan nakatago ang peking dichok na akala niya ay gagamitin niya laban kay Marco. Pumunta si Marco sa bulto ng gitnang bultuhan kung saan nakalagay ang malaking mikropono. Inayos niya ang kanyang coat at umubo ng mahina upang makuha ang atensyon ng lahat. Mga kasama sa board, mga mamamahayag at mga manggagawa ng Reyes Sugar Estate, sabi ni Marco sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at dutra. Sa kasamaang palad, ang aking asawang si Teresa Reyes ay nagkaroon ng malubhang aksidente sa kabundukan, kamakailan lamang. Dahil sa matinding kongkusyon sa ulo, tuluyan siyang nawala ng alaala at hindi nakakayanin pang mamuno o magpasya sa kumpanyang ito. May mahinang bulungan na kumalat sa gitna ng mga mamamahayag at board members. Ibinukas ni Marco ang isang folder at inilabas ang papel na may pulang thumb mark na pinilit nilang makuha sa akin sa Gimaras. Dahil dito, patuloy ni Marco habang numingiti ng napakalapad kay Carla. Ayon sa kasunduang ito na may opisyal na markang pampubliko, inilipat na sa akin at sa aking pamilya ang buong legal proxy at pamamahala sa lahat ng lupain, pondo sa bangko at negosyo ng pamilya Reyes. Itinaas ni Marco ang kanyang ballpen upang pirmahan ang huling kasulatan sa harap ng media. Ngunit bago pa makasayad ang dulo ng kanyang ballpen sa papel, ang dalawang malalaking pintuang kahoy sa pangunahing pasukan ng pabrika ay dahan-dahang bumukas. Pumapasok ang maliwanag na sikat ng araw sa loob ng madilim na bulwagan, at sa gitna ng liwanag na iyon, isang babae ang dahan-dahan at eleganteng naglakad pumasok. Nakatayo ako ron. Nakasuot ng isang simpleng itim na damit na gawa sa seda na nakalapat sa aking katawan. Nakatali ang aking buhok ng maayos at ang aking mga mata ay nagniningning sa matinding linaw at kapangyarihan. Wala na ang babaeng duguan mula sa aksidente. Wala na ang babaeng noumiti na ngayong habang nakaluhod sa putik. Sa aking tabi naglalakad si Ate Gabriel Montemayor kasama ang 4 na senior financial auditor ng bangko at 3 opisyal ng pulis ekonomiya na nakaserbisyo. Napatigil ang buong bulwagan. Ang tunog ng mga kamera ng media ay nagsimulang gumana ng mabilis. Nalaglag ang ballpen sa kamay ni Marco. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pagmamalaki ay biglang namutla na parang sa isang bangkay. Napangganga si Doña Elena habang ang kanyang gintong gay ay bahagyang nadulas sa kanyang kamay. Napatayo si Carla mula sa kanyang upuan. Hawak ang kanyang bag sa matinding gulat at takot. At si Rosa ay napatigil sa kanyang kinalalagyan, nanginginig ang mga labi habang nakatitig sa akin. Dahan-dahan akong naglakad sa gitnang daanan ng bulwagan. Bawat hakbang ng aking mga sapatos ay nag-iiwan ng isang malinaw at dutkwat na tunog sa sahig na semento. Naglakad ako ng diretso patungo sa bultuhan ng entablado kung saan nakatayo si Marco. Umakyat ako sa hagdan ng entablado, hinarap ko si Marco. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga matang puno ngayon ng takot at pagtataka. Inabot ko ang mikropo, numula sa nanginginig niyang kamay. Tumingin ako sa harap ng daan-daang tao, sa media at sa aking pamilya na nagtaksil sa akin. Dinala ko ang mikropono sa aking mga labi at danda bawat salita. Sino ang nagsabing nawalan ako ng alaala? Tanda ko ang bawat pisong ninakaw ninyo sa pabrikang ito. Ang aking boses na umaalingaw, sa buong yang ng pabrika ng asukal ay nag-iwan ng isang malamig at syandong na katahimikan sa paligid. Tumingin ako sa kinaroroonan ni Ate Gabriel Montemayor at binigyan ko siya ng isang mahinang tango. Mabilis na binuksan ng aking abogado ang malaking projector screen sa gitna ng entablado ng pabrika. Sa ilang sandali lamang, ang mga opisyal na audit report ng bangko, mga peking tseke at mga dokumento ng pagnanakaw ay lumabas sa malaking screen sa harap ng daan-daang tao.
Nakikita ninyo sa screen, sabi ko sa mikropo, noong aking boses ay malinaw at jutkwat, ay ang katunayan ng pagnanakaw ng 50 milyong piso mula sa pondo ng Reyes Sugar Estate na isinagawa ni Carla Mendoza. At ang mga papeles ng pagbebenta ng aming lupain sa isang illegal na kasino ay isinagawa ni Marco Santos gamit ang ginayakong pirma. Nagkagulo ang buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay patuloy sa pagkuha ng mga larawan habang ang mga board members ay napatayo sa matinding pot. Namutla si Carla, pawis na pawis ang kanyang mukha, at sa matinding takot ay itinuro niya si Marco. "Hindi sa akin yan!" Sigaw ni Carla, ang kanyang boses ay naging pigil at hysterical. "Si Marco ang nag-utos sa akin. Hinablackmail niya ako. Sinabi niya sa akin na kapag hindi ko ginawa yan, sasaktan niya ako." "Anong sinasabi mo, Carla?" Galit na sigaw ni Marco habang hinahawakan ang balikat ng kanyang nyantin. "Ikaw ang kumuha ng pera sa bangko? Ikaw ang gumawa ng lahat ng kasunduan." Tigil! Sigaw ni Rosa habang tumatakbo patungo sa entablado. Inilabas niya ang kulay tsokolate na sobre mula sa kanyang jacket at itinaas ito sa harap ng media. "Ako ang may hawak ng orihinal na ditsyok ni Don Fernando Reyes. Ayon sa kasulatang ito, ang sinumang may hawak ng papel na ito ang siyang may-ari ng buong pabrika. Ako ang tunay na tagapagmana." Tinitigan ko si Rosa. May matinding awa at lungkot sa aking mga mata habang nakatingin sa kanya. "Rosa," mahinang sabi ko sa mikropono, "ang kasulatang hawak mo ay isang pekeng ditsyok na sinadya kong ilagay sa aking bag sa Guimaras upang subukin ang loyalty mo. At alam ko rin na ikaw ang nagbayad ng 15,000 piso sa isang talyer sa San Pedro upang putulin ang preno ng aming sasakyan bago ang aksidente sa bundok." Napatigil ang buong bulwagan sa panibagong tsyondong. Napahinto si Rosa. Naging paralisado ang kanyang buong katawan at ang papel sa kanyang kamay ay dahan-dahang nahulog sa semento. Tuluyan siyang napahagulgol sa gitna ng galit at ingit. "Oh, ako nga!" Sigaw ni Rosa habang lumuluha ng matindi. "Bakit, Teresa? Ikaw na lang palagi ang mayaman. Ikaw na lang palagi ang mabait, maganda at may-ari ng lahat. Bakit ikaw ang may hawak ng Reyes Sugar Mill habang ako ay nanatiling isang kawawang pinsan sa tabi ninyo? Gusto ko lang makuha ang kahit kaanting bagay na meron ka." Hindi ko na pinansin ang kanilang pag-aaway. Inabot sa akin ni Ate Gabriel ang isang malaking kadete na naglalaman ng orihinal at tunay na ditsyok ng aking ama. Isang dokumentong opisyal na may tatak ng Supreme Court ng Pilipinas. Ibinukas ko ang kasulatan at binasa ang pinakamahalagang habilin ng aking ama. Ayon sa habilin ng aking ama na si Don Fernando Reyes, kapag ang aking asawa na si Marco Santos ay nagtaksil at nagtangkang ibenta ang ari-arian ng pamilya, matutuloy ang paglipat ng 40% ng stock shares ng Reyes Sugar Estate ng diretsyo sa lupon ng mga magsasaka ng Iloilo. Naiyak sa matinding kagalakan si Tatay Cardo at ang daan-daang magsasaka na nakatayo sa likod. Ang kapangyarihan ay tuluyan ng lumipat sa mga taong tunay na nagpatulo ng pawis para sa lupain. Sa oras ding iyon, lumapit ang mga opisyal ng bangko sa kinaroroonan ni Doña Elena. Inihain nila ang opisyal na warrant of foreclosure. "Doña Elena Santos," sabi ng kinatawan ng bangko, "dahil sa mga utang sa sugal at illegal na transaksyon ng inyong anak, formal nang kinukumpiska ng bangko ang inyong mansyon at lahat ng ari-arian ng pamilya Santos." Nanlamig ang buong katawan ni Doña Elena. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namuog sa matinding sakit at pagkabigla. Ang tunog ng gate ng Doña Elena na bumagsak sa semento ay nag-iwan ng isang mabigat na ingay, kasabay ng tuluyang pagguho ng kanyang buong buhay na ilusyon sa kapangyarihan. Napaluhod ang matanda sa sahig,
umiiyak ng walang makarinig habang nakatitig sa nawalang yaman. Lumapit ang 3 opisyal ng pulis ekonomiya sa entablado. Hawak nila ang mga bakal na posas na nagningning sa ilalim ng ilaw ng pabrika. Mabilis nilang hinawakan ang 2 kamay ni Carla Mendoza. Nagtatatala at umiiyak si Carla habang ikinukulong ang kanyang mga pulso sa malamig na bakal. Sumunod na pinalibutan ng mga pulis si Rosa na patuloy na nakaluhod sa sahig at umiiyak ng walang pag-asa. Nang lalapitan na ng mga pulis si Marco, bigla siyang kumalas. Lumuhod siya sa aking harapan sa gitna ng entablado, hawak-hawak ang laylayan ng aking itim na damit na seda habang umiiyak ng matindi. Teresa! Patawarin mo ako, Teresa! Maawa ka sa akin! Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng matinding pagsisisi at dalamhati. Naalala mo pa ba noong unang pagkakataon na nagkakilala tayo sa maliit mong sari-sari store? Nung wala akong pera at ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkain? Minahal kita, Teresa. Minahal talaga kita. Pinalaki ng nanay ko ang galit sa puso ko. Natatakot ako maging mahirap at mawala ng mukha sa lipunan, kaya ako nagpadala sa katakawan. Tinitigan ko si Marco. Tumulo ang isang patak ng luha sa aking pisingi. Hindi dahil sa pagmamahal o pagpapatawad, kundi dahil sa pagdadalamhati sa lalaking minahal ko noon na tuluyan ng kinain ng lason ng katakawan. Naniwala ako sa iyo, Marco. Mahinang sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay malamig, ngunit puno ng jutkwat na lakas. Ibinigay ko sa iyo ang buong buhay ko at ang pangalan ng aking ama. Ngunit ang pag-ibig ko sa iyo ay tuluyan ng namatay nung gabing inihagis niyo ni Mami Elena ang 50 piso sa putik habang ang anak natin ay nagdedeliryo sa lagnat. Teresa, pakiusap! Huwag mo akong ipakulong! Pagmamakaawa ni Marco habang hinihila siya ng mga pulis mula sa aking paanan. Hindi ko na siya tinalikuran. Panuurin kong isakay si Marco, si Carla at si Rosa sa loob ng kotse ng mga pulis habang ang kanilang mga sigaw ay dahan-dahang nawawala sa malayo. Humarap ako sa malaking mesang nara sa entablado. Kasama si Ate Gabriel Montemayor at si Tatay Cardo, kinuha ko ang panulat at inilagda ko ang aking pangalan sa formal na kasunduan ng pagtatag ng kooperatiba ng mga magsasaka ng Iloilo. Ang 40% ng Reyes Sugar Estate ay opisyal ng naging pagmamay-ari ng daan-daang magsasaka na nagpatulo ng pawis sa lupain. Nagpalakpakan, nagyakapan at umiyak sa kagalakan ang mga magsasaka. Ang buong pabrika ay napuno ng boses ng katarungan at tagumpay. Sa tanang pintuan ng pabrika, tumakbo patungo sa akin si Mia. Binuhat ko ang aking 7 taong gulang na anak at nayakap ko siya ng napakahigpit. Inabot ko ang kanyang maliit na kamay. Dahan-dahan kaming lumabas sa malaking pintuan ng pabrika ng asukal, patungo sa maliwanag at mainit na sikat ng araw ng hapon. Sa labas ng gate, nakita ko si Doña Elena na inaalalaya ng mga tauhan ng barangay, social services, patungo sa isang pampublikong shelter matapos ma-foreclose ang kanyang mansyon. Hindi na ako huminto. Hindi ko na sila lilinggunin pa. Ang maliit na kamay ni Mia na nakahawak ng mahigpit sa akin ay nagdala ng init at kapayapaan, parang isang pangako ng panibagong simula. 6 na buwan ang mabilis na nakalipas. Inilipat ko ang aming tirahan ni Mia sa isang tahimik at magandang trangtray sa tabing dagat ng Antique. Dito ang hangin ay sariwa, ang dagat ay kulay bughaw, at ang mga bukirin ng maes ay sumasayaw sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Nagtayo ako ng isang simpleng bahay kahoy na may malawak na beranda na nakaharap sa dalampasigan. Sa gilid ng bahay, nagbukas ako ng aking sariling sari-sari store at isang munting silid basaan para sa mga batang mahihirap sa barangay. Sa bawat umaga, masaya akong pinapanood ang mga bata habang nagbabasa ng mga libro, habang si Mia ay malayang tumatakbo sa puting buha kasama ang aming alagang aso.
Sa pagkakataong ito, nagtatrabaho ako hindi dahil sa pagtitiis sa kamay ng ibang tao, kundi dahil sa sarili kong pagsisikap at buong pagmamalaki bilang isang malayang ina. Isang hapon, habang nakaupo ako sa beranda at umiinom ng buko juice, dumating si Ate Gabriel Montemayor. Dala niya ang isang makapal na sobre ng mga opisyal na desisyon mula sa korte sa Iloilo. Umupo si Gabriel sa kahoy na upuan sa aking tabi. "Senyora Teresa," sabi ng abogado habang numingiti ng mahinahon. Formal nang pinalabas ng korte ang huling desisyon para sa kaso ni na Marco, Carla at Rosa. Tumingin ako sa kanya ng payapa, handa nang tanggapin ang huling kabanata ng nakaraan. Si Marco Santos ay nahatulan ng 15 taong pagkabilanggo para sa kasong falsification of documents at estafa. Patuloy ni Gabriel. Si Carla Mendoza ay nahatulan ng 12 taon para sa pagnanakaw ng 50 milyong piso. At si Rosa Santos ay nahatulan ng 18 taon para sa kasong attempted murder dahil sa pagputol sa preno ng inyong sasakyan. Isang mahabang katahimikan ang lumipas. "Kamusta naman si Doña Elena?" Mahinang tanong ko. "Nasa isang pampublikong shelter sa Iloilo ang matanda," sagot ni Gabriel. Walang ni isa sa kanyang mga kamag-anak ang dumadalaw sa kanya. Ang mansyon na ipinagmalaki niya ay naibenta na sa subasta ng bangko. Wala akong naramdamang galak o paghihiganta sa aking puso. Ang naramdaman ko lamang ay isang malalim na kapayapaan. Ang batas ng tao at ang katarungan ng Diyos ay naging patas sa lahat. Ang bawat isa ay nag-ani ng binhi na kanilang itinanim. Nang gabing iyon, matapos umalis si Ate Gabriel, nagpatong ako ng isang maliit na bakal na lalagyan sa dalampasigan. Inilabas ko ang lumang larawan ng aming kasal ni Marco at ang mga lumang sulat mula sa 8 taon ng dusa. Inihagis ko ang mga yon sa maliit na apoy. Pinanood ko ang pagtupok ng apoy sa mga papel at larawan hanggang sa ang bawat bakas ng nakaraan ay tuluyang maging abong kulay-abo na itinangay ng hangin patungo sa malawak na dagat. Lumapit sa akin si Mia. Hawak ang isang mamahaling kulay puting sigay na nahanap niya sa buhangin. "Mami?" Bulong ng aking anak habang itinataas ang sigay sa liwanag ng buwan. "Inihiling ko sa sigay na ito na palagi tayong masaya at hindi na tayo iiyak kailanman." Yumuko ako at niyakap ko siya ng napakahigpit. Tumingin ako sa malawak na karagatan ng antique habang ang pulang paglubog ng araw ay nagpipinta ng liwanag sa langit. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng antique ay dumaan sa aking buhok. Tangay ang huling patak ng luha ng nakaraan. At alam kong nahanap ko na ang tunay kong kalayaan. Ang init ng araw sa dalampasigan ng antique ay dahan-dahang lumulubog sa bughaw na karagatan, habang ang simoy ng hangin ay nagdadala ng payapa at bagong umaga sa buhay ni Teresa at ng kanyang anak. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama ninyo sa mahabang paglalakbay na ito mula sa simula hanggang sa dulo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa bahaging kailangang lumuhod ni Teresa sa gitna ng putik sa ilalim ng hagupit ng bagyo upang pulutin ang 50 pisong itinapon sa kanya habang ang kanyang anak ay nagdedeliryo sa lagnat, hindi ko napigilang lumuha. Sapagkat alam kong sa totoong buhay, napakaraming tulad ni Teresa, mga inang handang magtiis ng matinding sakit, magpakumbaba at magsakripisyo ng sariling kaligayahan alang-alang sa dignidad ng sarili at sa hinaharap ng kanilang mga anak. Ang tamis ng asukal sa Iloilo ay hindi nagmumula sa hilaw na tubo, kundi sa matinding init ng apoy na nagpapakolorito bago ito maging purong kristal. Tulad din ng ating buhay, minsan ay kailangan nating dumaan sa matinding pagsubok at pait ng pagtataksil bago natin mahanap ang tunay na tamis ng katarungan, kapayapaan at sariling halaga. Kung kayo ang nasa kinaroroonan ni Teresa,
Kakayanin niyo rin bang magpanggap at magtiis ng mahabang panahon upang protektahan ang inyong anak? O agad ninyong kahaharapin ang pagtataksil sa unang pagkakataon pa lamang? Nasaan man kayo ngayon? Habang nagluluto ng hapunan sa kusina, habang nagpapahinga matapos ang mahabang araw sa trabaho, habang nakasakay sa jeepney, o habang nag-aalaga ng inyong mga apo. Sana ay nagdala ang kwentong ito ng liwanag at inspirasyon sa inyong mga puso. Ibahagi ninyo sa comment section kung saang lungsod o bansa kayo nakikinig at kung ano ang naramdaman ninyo sa naging wakas ng paglalakbay ni Teresa. Huwag niyo rin sanang kalimutang mag-like at mag-share ng ating audiobook para mas marami pa tayong kapwa kababayan na maabot at mabigyan ng lakas ng loob. Nawa ipatuloy kayong ingatan ng Panginoon, magkaroon ng payapang kaisipan at panatilihin ang lakas ng loob sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay. Pamagat ng kwento, ang lihim ng Reyes Estate, ang tamis ng katarungan. Ang kwentong ito ay batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria, 45 taong gulang, na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang overseas worker sa Taiwan, na nagpadala ng kanyang sulat upang magbigay ng inspirasyon na ang bawat inang nagtitiis ng may dignidad ay may nakalaang tagumpay at kapayapaan sa dulo ng pagsubok. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawa ng huko na hindi naglalayong mamintas o mang-atake ng sinuman. Ang kwento ay ginawa para sa layuning libangan at maghatid ng positibong mensahe.